Sa ngayon, hindi pa rin natatapos ang debate na kung si Bitcoin ba ang bagong gold, at ito ang pahayag ng isang legendary investor na may iisa lang daw talagang gold. At habang lumalakas ang takot sa gera at global uncertainty, mas lumalakas din ang usapan kung safe haven ba talaga si Bitcoin o mas safe pa rin ang totoong ginto. In this video, pag-usapan natin kung bakit nagbabala si Ray Dalio tungkol kay Bitcoin, ano yung mga risk na binanggit niya tulad ng privacy at quantum, at paano ito konektado sa nangyayari ngayon sa dollar index. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. Simulan natin kay Ray Dalio. Ang main point niya, simple pero mabigat. Hindi niya nakikita si Bitcoin bilang long-term store of value na pang safe haven, lalo na kapag may conflict o gulo sa mundo. Para sa kanya, mas matibay pa rin ang gold sa ganitong sitwasyon. Sinabi pa niya ng derechahan na there is only one gold. Para sa kanya na kahit anong gawin ng ibang asset, may unique position pa rin ang gold sa history ng pera at tiwala ng mundo. At ang pinakadahilan niya dito, ang gold, matagal nang tinatanggap, matagal nang ginagamit, at importantly, sinusuportahan siya ng central banks bilang reserve asset. Sa madaling salita, kapag ang malalaking institution na nag-aalaga ng pera ng bansa ang may hawak, mas mataas ang level ng legitimacy at demand stability. Dito niya pinasok yung tanong, bakit daw bibili ang central banks ng Bitcoin at hahawakan for long term kung pwede naman silang mag-hold ng gold na proven na sa maraming dekada at kilala na bilang isa sa pinakamalalaking reserve asset. Hindi niya sinasabing walang value si Bitcoin, pero ang argument niya, kulang si Bitcoin sa klase ng institutional backing na meron ng gold, lalo na mula sa central banks. Pero hindi lang yon, may dalawang specific na concern pa siya na mas technical pero madaling ipaliwanag. Una, privacy. Sabi niya, si Bitcoin halos lahat ng transaction pwedeng ma-monitor. Ibig sabihin, hindi siya kasing private ng iniisip ng iba. Yes, hindi naman pangalan mo yung nasa blockchain, pero yung galaw ng pera pwedeng i-trace. At kapag na-link sa identity mo, makikita ang history. Kaya para sa kanya, kung store of value ang usapan at protection sa chaotic world, malaking issue yung transparency na yan. Pangalawa, quantum computing. Ang warning niya, kapag lumakas ang quantum tech sa future, posible nito matreten ng security ng network. Hindi ibig sabihin, bukas na bukas, kaya na agad i-hack si Bitcoin. Pero ang punto niya, may risk pa rin nakabitin at ang market sensitive sa ganyang existential fear. Kaya sa mata niya, hindi pa rin siya kasing sure ng gold na literal na physical. Walang password, walang private key, at hindi apektado ng future computing breakthrough. Ngayon, ang interesting part, kahit may caution siya, may sinabi rin siyang mas balance noong July. Nag-recommend siya na parang 15% allocation sa Bitcoin o gold para daw ma-optimize yung best return to risk ratio, lalo na sa issue ng America's debt at currency. Debasement, yung idea na habang tumataas ang utang at parang humihina ang purchasing power ng pera over time. Mas gusto mong may hawak na asset na pwedeng mag-preserve ng value. So hindi siya full anti-Bitcoin, pero ang framing niya, mas kampante pa rin siya sa gold as the ultimate store of value. At ngayon, tingnan natin yung nangyari sa price action pagkatapos ng period na yon. Mula July hanggang early October, parehong umakyat si Bitcoin at gold, pareho silang on the rise, pero dumating yung mas malawak na crypto crash na nag-wipe out ng halos $20 billion na leverage position. Dito nag-ibang story, nag-decouple sila. Habang si Bitcoin bumagsak ng malaki mula sa October peak, si gold tuloy pa rin ang rally. May specific numbers dito. Si Bitcoin bumaba ng over 45% mula sa October peak papunta sa around 68,400 area, habang si gold dumakyat pa ng over 30% papunta sa around 5,120 sa same time frame. So ang nangyari, yung digital gold narrative na inaasahan ng iba na sabay silang aangat sa fear environment, hindi nangyari sa period na yon. Gold ang nanalo, si Bitcoin ang napag-iwanan. At dito pumapasok yung mas malaking message ni Dalio. Sabi niya, nagbago na ang mundo. Parang yung world order na matagal ng US-led, nagbe-breakdown na. At kapag ganyan ang environment, investors kailangan daw mag-isip ulit kung paano protektahan ang yaman nila. Sa ganitong panahon, ang logic niya, kapag humihina ang currencies, kapag nagkakaproblema ang credit system, at kapag tumataas ang uncertainty, mas vulnerable ang debt asset at mas mahalaga ang store of value. At para sa kanya, ang pinaka-classic na store of value is gold, kaya balik siya sa old school thinking, when in doubt, hawakan ng asset na matagal nang pinagkakatiwalaan. Ngayon, i-connect natin ito sa isa pang important na factor, US Dollar Index o DXY.
Kasi kapag lumalakas ang dollar, madalas risk off ang mood ng market. Meaning, mas gusto ng tao ang cash at government bonds, less risk, less speculation, at yun nga ang nangyari sa data. Umakyat ang DXY to around 99.4 galing 96.6 3 weeks earlier. Ibig sabihin, nagkaroon ng rush to safety at historically, kapag mahina ang DXY, mas okay si Bitcoin. Halimbawa, may bull run period from March to August 2025 na align sa DXY weakness. Pero ang caution dito, hindi automatic na DXY up, Bitcoin crash. Kasi kahit umangat ang DXY recently, overall hindi pa rin siya bumabalik sa super strong range na 105 to 110 na nakita noon from November 2024 to March 2025. So pwedeng consolidation lang din ang bigger picture ng dollar, hindi straight up strength. Ang isa pang malaking detail yung correlation ni Bitcoin sa tech stocks. Dati sobrang taas pero recently bumaba yung rolling correlation niya sa Nasdaq 100 to 69%, galing 92% just 1 week prior. Ibig sabihin, nag-iiba ulit ang identity ni Bitcoin. Minsan, tinitingnan siya as digital gold. Minsan, speculative tech-like asset. Minsan, independent monetary system. Kaya kung sasabihin lang ng iba na DXY up, kaya babagsak si Bitcoin, hindi sapat yun as single reason. Mas complex ang narrative ngayon. Pero aminado rin ng market, kulang ang bullish momentum. Maraming dahilan kung bakit nandyan yung flash crash event noong October 10, 2025. Nandyan yung quantum fears na paulit-ulit bumabalik. Nandyan yung disappointment sa progress ng US Strategic Bitcoin Reserve at nandyan yung shift ng attention ng investors papunta sa AI. Tapos dagdag pa, hanggang ngayon maraming traders naghahanap pa rin ng malinaw na catalyst kung bakit bumaba si Bitcoin papuntang 60,000 zone, kaya tumataas ang fear at uncertainty. At kapag bear market ang mood, mas malakas ang effect ng negative news. Kahit maliit na headline, lumalaki ang impact. Example dito yung issue sa Mara Holdings filing na na-misinterpret ng market. Akala ng iba, magliliquidate sila ng Bitcoin Reserve, lalo na may ibang miners na nagbenta ng holdings at may iba pang lumipat ng business model papunta sa AI data centers. Kahit may clarification na, hindi ibig sabihin nun na ibebenta nila ang majority. Yung damage sa sentiment mabilis na kapag bear market ka. Kaya minsan, hindi dahil sobrang bigat ng balita, kundi dahil sobrang fragile ng confidence. So kung titingnan natin yung price, walang masyadong pagbabago, naglalaro pa din ito sa range kahit na merong gera sa Middle East. Hindi ito nag-drop ng sobra. Nananatili pa din sa consolidation. Iba yung behavior ni BTC ngayon sa consolidation phase na ito after this leg down. Hindi natin inaalis yung posibilidad ng another leg down dito dahil na rin sa nangyayari sa global economy, mas nangingibabaw ang fear and uncertainty. Pero kahit ganun nga, hindi pa rin ito nag-drop ng sobra kasi may mga investors na naniniwala pa din sa store of value narrative ni Bitcoin. During conflict, may mga investor pa din na mas pinipili si Bitcoin kaysa ibang asset. Kaya yung price action is neutral sa ngayon at hindi magtatagal, magkakaroon niya ng breakout. It's either up or down. Pero para sa akin, hinog na ito sa breakout pa itaas kasi wala pa itong significant relief rally na nangyari sa kahit anong downtrend scenario. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.